Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sa Fatawa Ramadaniya ni Sheikh bin Baz rahimahullah, sa huling natalakay natin yung mga dua sa iftar. So pwede nga magdua ang tao ng kahit ano habang siya ay nag-i-iftar. Ibig sabihin bago mag-iftar o pagkatapos mag-iftar, ng kahit anong dua pwede. Basta ito'y pinahintulutan at ibig sabihin walang pinagbabawal na nilalaman. Basta mga may inam na mga pananalita, inshallah. So nga halimbawa, kahit walang pinanggalingan na hadith. Kasi di ba merong ilang mga naiulat, di ba? Halimbawa yung nabanggit nga doon sa tanong, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. O Allah, para sa iyo ay nagayuno ako at sa pamagitan ng biyaya mo ay pinutol ko ang aking pag-aayuno. So ito nga ay hadith na daif. Pero dahil tama ang kahulugan nito, pwede mo itong gamitin sa dua. Kasi pwede ka mag-imbento ng sarili mong salita sa dua. Pwede kang Tagalog, English, o kahit anong wika, ang dua. Kahit nga hindi mo sinasabi, ang dua nasa isip mo lang, nasa puso mo lang, pareho lang. Nananalangin ka pa rin kay Allah. Kasi habang kumakain ka, nagdudua ka sa puso mo, pwede, inshallah. Pwede, inshallah. So pwede mga sabihin ng tao, halimbawa, sa bukod doon sa Allahumma lakasumtu ala rizkika aftartu, Rabbi taqabbal minni, yung nabanggit natin kagabi. O Allah, tanggapin mo ito mula sa akin, yung pag-aayuno. At iba pang mga katulad nito, alhamdulillah. At yun nga, nagdudua ang isang nagpa-fasting sa kanyang iftar dahil hinahangad na tatanggapin ni Allah ang kanyang dua, inshallah, tutugunin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na yun nga, pwede siya magdua kahit kailan. Sa araw, sa gabi, o kaya ay naglalakbay, hindi naglalakbay, o ano pa mang kalagayan niya. Wala yushtarat an yakuna dua mankulan. At hindi kondisyon sa ating mga dua na magdudua tayo sa pamagitan lamang ng mga dua na nababanggit sa Quran o kaya nababanggit sa hadith. Ito tinutukoy dito na mankul. Ibig sabihin, may pinanggalingan. May pinanggalingan. Pero syempre, sa mga dua, yun ang pinakamainam. Yun ang pinakamainam, yung mga dua na nababanggit sa Quran at sa Sunnah. Pero kung meron ka sariling dua, pwede naman, walang problema. Inshallah. So sinabi nga ni Allah sa Surah Ghafir, verse 60, Udu'uni astajib lakum. Manalangin kayo sa akin at tutugunin ko kayo. Ibig sabihin, manalangin kayo ng kahit anong panalangin, sa kahit anong paraan. At tutugunin ito ni Allah, inshallah, sa mga paraan na gusto niyang tugunin ng mga dua. Di ba nga yung mga dua, maaaring tutugunin ni Allah as is. Ngayon mismo, kung kailan mo siya kailangan, o kaya tutugunin ito ni Allah sa susunod pang mga panahon. O kahit sa kabilang buhay, sa kanya ito tutugunin. O kaya ang dua sa pamagitan nito ay ililigtas ka ni Allah mula sa iba't ibang mga kapahamakan na yun ang magiging katuparan o gantimpala ng iyong dua. So, pwede mangyari yun. So pwede tayo magdua, insyaAllah. Actually, ibang mga dhikr, ang ibang mga dhikr actually dua. Diba, astagfirullah, dua yun. Humihingi ako ng tawad kay Allah. Yun ay dua. Yung dhikr bago pumasok ng CR, dua din yun. Allahumma inni a'udhu bika. O Allah, ako ay nagpapakupkop sa iyo minal kubti wal kabait, mula sa mga demonyo na lalaki at babae. Dua din yun. Ang mga yun ay pawang dua. Sinabi rin ni Allah sa Suratul Baqarah verse 186,
Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Kapag tinanong ka nila, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag tinanong ka ng aking mga alipin, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo, ako ay malapit. Sabihin mo, ako ay malapit. Ujibu da'watad da'i idha da'an. Ako ay tumutugon sa panalangin ng nananalangin tuwinang siya ay nananalangin sa akin. So ito lang yung sinabi ni Allah. Wala siyang sinabi na iba't ibang mga kondisyon tungkol sa dua. So ibig sabihin, pwede itong gawin kahit kailan, kahit saan, ano man ang kalagayan mo, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang wika, sa iba't ibang mga hinihiling mo. Ang hinihiling mo man may kinalaman sa relihiyon, o hinihiling mo personal, walang problema. Hilingin ng tao kay Allah ang lahat ng gusto niyang hilingin na pinahintulutan na hilingin, insyaAllah. Faida da'a bidu'ain mubah, tayyibun, bidu'ain mubahin tayyibin, walau kana mahuwa mankul. So kahit nga walang batayan sa Quran at Sunnah ang kanyang dua, pwede niya itong hilingin kay Allah, insyaAllah. Halimbawa, sasabihin niya, Allahumma aslih kalbi, o Allah, isaayos mo ang aking puso. Allahumma anjini minan nar, o Allah, iligtas mo ko mula sa impyerno. Allahumma taqabbal siyami, o Allah, tanggapin mo ang aking pag-aayuno. Allahumma magfirli dunubi, o Allah, patawarin mo ang aking mga kasalanan. Allahumma yassir amri, o Allah, padaliin mo ang aking mga gawain, ilagay rihada minad da'wati tayyib. So, iba pang mga da'wa o dua na katulad nito ay pinahintulutan. Pero syempre, papahabol natin, ang dua not necessarily Arabic nga. Okay? Hindi kailangan Arabic ang dua. So, pwedeng Tagalog, English, iniisip mo pa lang, hindi mo pa sinasabi. Dua na yun, insyaAllah. So, hindi natin kailangan mag-memorize. Halimbawa, mag-memorize ng mga dua. Mainam mag-memorize ng mga dua na nababanggit sa Quran at Sunnah. Pero halimbawa, hindi natin alam paano sasabihin sa Arabic yung isang dua. Pwede natin yung i-dua kahit hindi natin sabihin sa wikang Arabic. Naiintindihan ni Allah ang ating mga puso at ang pagkakaiba-iba ng ating mga wika, insyaAllah. Actually, may mga bagay, lahat alam ni Allah, di ba? May mga bagay hindi pa natin nahihiling kay Allah, pero alam na ni Allah kasi nasa ating mga puso. Sumunod na tanong, ma hukmu sawmi man la yusalli? Ano ang hatol sa pag-aayuno ng hindi nagsasala? So meron taong ganito, na aktibo kapag Ramadan, alhamdulillah. Sa sobrang mabiyaya ng Ramadan, kahit yung hindi nagsasala, isang taon yun hindi magsasala. Kahit Biyernes, wala yun sa masjid. Pero makita mo sa Ramadan, nandun sa masjid halos tumira. Tapos nandun yun kapag Tarawih at Tahajjud. Siya pa yung pinakamalakas umiyak pag nagdudua yung imam. May ganun eh. Wala yun sa masjid buong taon. Pero pag Ramadan, halos doon na nakatira. Tutulong pa yung maghanda ng sahur, tutulong maghanda ng iftar. Tapos kapag tahajjud, tarawih, andun yun. Nasa unahan ng saf, nasa likod pa ng imam. Siya yung pinakamalakas sumigaw ng amin. Isisigaw pa yun. Tapos pag dua na yun, iiyak pa yun ng pagkalakas-lakas. Minsan, sarap sipain palabas ng masjid eh. Pero, alhamdulillah, yung mga ganong bagay, sabi nga ng mga scholar, patunay din yan ng pagiging mabiyaya ng Ramadan. Na kahit gago, tumitino kahit papano sa Ramadan. Mo lang yung iba, kung tumitino ba, ikaw naglalaro ka pa, Ramadan, o wala kang pinapatawad talaga. Wala bang limit yung rango sa Mobile Legends? Tuloy-tuloy yun. Diretso pa rin. Yun nga yung pangit dun, walang katapusan. Kaya nalululong yung yung tao talaga kasi walang katapusan eh. Hindi ka tulad ng ibang laro, pag matapos mo, tapos na. Yung Mobile Legends, walang katapusan. Anong rango mo na ba dun?
So ano daw ang hatol sa nag-aayuno pero hindi nagsasala? So, sinabi ni Sheikh Rahimahullah, siyempre unang dapat malaman ng tao dito, man la yusalli kafirun, tubtalu a'maluhu, ang hindi nagsasala ay kafir at mawawalang saysay ang kanyang mga gawain. So ito yung unang binanggit ni Sheikh Rahimahullah. So prangka siya, diniretso siya, hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Kafir ang hindi nagsasala at hindi matatanggap ang kanyang mga gawain. At ganito tayo nga dapat pagdating sa mga usapin na ito. So syempre hindi naman tayo nagsasabi na kufur ang kawalang pananampalataya o hindi natin sinasabing kufur o kawalang pananampalataya ang hindi pagsasala na naghahatol tayo ng pagiging mortad sa sino man. Ito ang katotohanan eh. Ito ang katotohanan dito. Kung baga pinapahayag lang natin, hindi natin ito kailangang ikubli. O isipin natin, hindi natin sasabihin kasi baka masasaktan yung damdamin ng tao. Hindi, kailangan natin itong sabihin. Ito yung katotohanan eh. Kafir ang hindi nagsasala. Kafir ang hindi nagsasala. At yun nga, mawawala ng saysay ang kanyang mga gawain ayon sa sinabi ni Allah, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kung sila ay magtatambal kay Allah, ay mawawalan ng saysay ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang mga gawain. Nabanggit yun sa Suratul An'am, verse 88. Ngayon, shirk pala ang hindi pagsasala. Kasi iniisip ng tao, di ba, ang shirk yung sumasamba lang sa Diyos-Diyosan, yung nakaharap sa rebulto. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa isang hadith, sinabi niya, "Bainal abdi wa bainal kufri wa syirki tarkus salah." Ang pagitan ng tao at ang shirk at kufur, ang sala. Sabihin ko, wala ka doon sa kabilang bahagi na nandun ang sala, nandun ka sa kabila na nandun ang shirk at kufur magkasama. So dito, binanggit din dito ni Sheikh ang aya na ito bilang dalil na kafir at mawawalan ng saysay ang gawain ng tao na yon sa kanyang hindi pagsasala. So, yun ay may tuturing ding shirk. Pero sabihin man natin na hindi shirk, sabihin natin kufur, pareho lang eh. Mawawalan ng saysay pa rin ang kanilang mga gawain. Walang gawaing mabuti ang tatanggapin mula sa kafir. Kahit gaano pa siya kabait. Kahit si Abu Talib, dahil siya ay kafir, walang saysay ang kanyang mabubuting mga ginawa. Hindi siya magagantimpalaan sa kanyang mabubuting mga ginawa. Maari, na yung sinasabi ng mga scholar, yung mahina o mababa na parusa na ipapataw sa kanya sa impyerno ay isang uri ng gantimpala. Pero actually, hindi gantimpala yun na may tuturing eh. Nandun ka pa rin sa impyerno eh. Nandun ka sa pinakamababang parusa, nandun ka pa rin. Ano ba yung pinakamababang parusa kay Abu Talib, kumbaga? Yung paa niya, talampakan niya nasa impyerno, kumukulo yung utak niya. Yung paa niya nasa baga, pero kumukulo yung utak niya. Hindi yung may tuturing na gantimpala, parusa pa rin yun. Kaya nga, ang tinutukoy na fawz o tunay na tagumpay sa Quran, yung pagpasok sa paraiso at pagkakaligtas mula sa impyerno. Palaging pareho yun na binabanggit. Parehong binabanggit yun sa iba't ibang mga dua at iba't ibang mga aya. Pagpasok sa paraiso at pagkakaligtas sa impyerno. Katulad doon sa dua, di ba? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Bigyan tayo ni Allah ng mabuti sa buhay na ito at sa kabilang buhay at iligtas tayo sa impyerno. Kasi, kumbaga, bago man natin pakinabangan yung pagpasok sa paraiso, kailangan may iligtas muna tayo sa impyerno. Kasi hindi maaring mangyayari na mababaligtad. Kumbaga na papasok ko muna sa paraiso at pupunta ka sa impyerno. Hindi, dadaan ka muna talaga sa impyerno. Kahit mapag-ayunuhan pa niya yung buong Ramadan o ano pa man yung gawin niya, katulad ngayon kinukwento ko kanina,
mawawalan lahat ng saysay yun. Kung pagtapos ng Ramadan, bumabalik siya sa hindi pagsasala. Na minsan yung mga taong ganun, nakakaawa. Minsan iniisip mo na lang, sana mamamatay ka na ngayong Ramadan para maayos-ayos pa yung kamatayan niya. Pero kay Allah talaga ang gabay. Subhanallah. Nga sabi nga ni Sheikh Rahimahullah, yun lang yung sagot niya talaga eh. Kasi yung dulong bahagi ng sagot niya, dua na lang. Sabi niya, nas'alullah al-afiya was-salama. Hinihiling natin kay Allah ang kainaman at ang kaligtasan. Alladhi ma yusalli kafirun wa amaluhu batilatun hatta yatuba ilallah. Ang hindi nagsasala ay kafir at ang kanyang mga gawain ay batil. Walang saysay, hindi tatanggapin hanggang sa siya ay magbalik loob kay Allah. Ngayon, ano yung gagawin natin dito? Natalakay na natin ito nung nakaraan. Yung taong ganito, di ba? Sabi ng mga scholar, rito may taong ganun, hindi natin siya pipigilan. Alam natin hindi nagsasala, tapos pupunta rito. Hindi naman siguro nakatira rito, pero halimbawa tatambay dito, tagalabas, alam natin hindi nagsasala. Mas mainam na hindi sila pigilan kasi maaring mapapasama pa sila lalo. Kumbaga maitataboy lang sila palayo kung sila ay pipigilan sa kanilang mga ginagawa na pagpapakamatuwid kahit tuwing Ramadan lang. So hayaan lang sila, sabi ng mga scholar, dahil maaring kumbaga dahan-dahan lang din sila matatauhan sa kanilang kalagayan, insyaAllah. So ano pa man yung kalagayan nila, sabihin man ng iba, nagpapakitang tao, o nagpapakitang gilas, nagbabanal-banalan kasi Ramadan, hayaan lang sila, inshallah. Pero mainam na mapaalalahanan sila nito. Ang hindi nagsasala ay kafir, mapupunta sa impyerno, at mawawala ng saysay ang kanyang mabubuting gawa. Sayang, lalong-lalo na yung pinagsikapan niya sa Ramadan na yun. Pero yun yung kumpleto. Nagluluto pa yun ng sahur, nagluluto ng iftar, naghahanda ng iftar, nakatambay sa masjid. Buong 30 days, naka-etikaf pa yun, intention niya. Tapos tahajjud, nandun. Nasa likod lagi ng imam, nauuna sa masjid, kasi hindi na umuwi eh. Nakatira na sa masjid halos. Tapos pag hindi na naman siya nagsala, pagkatapos ng Ramadan, sayang nga. Sa sunod na tanong, panghuli ngayong gabi, inshallah. Ma ra'yukum fadilatukum bisyaddir rijali ila madinatin gayrallati askanaha lissalati ma imami hunaka salatut tarawih. So ano ang pananaw ninyo, minamahal namin Sheikh, tungkol sa paglalakbay ng malayo ng sino man sa iba pang mga lugar na kumbaga hindi siya doon nakatira, maglalakbay siya papunta doon para magsala sa tarawih doon. Halimbawa, meron doong imam na sikat, maganda yung boses, halimbawa. Kasi may mga ganong masjid talaga na kumbaga nakikilala yung imam doon sa pagiging mahusay. Dinadayo talaga siya ng mga tao. Dinadayo siya ng mga tao. Usually, syempre, yung unang pinupuntahan doon ng mga tao, yung magandang boses ng imam. Okay? Hindi naman pogi. Kumbaga, kung yung pinunta ng tao doon pagiging pogi ng imam, yung problema yun, sigurado. Pero pinunta niya kasi maganda yung boses, yun katanggap-tanggap pa yun, inshallah. Yung imam sa lugar nila, ayun mo, problema rin yun, may mali siya yun. O mas diretsuhin na natin, si Torno. Ayaw sa akin, gusto sa malayo. Gabi na. Di baling maglakad sa kalsada ng madilim. Kaya niya anak niyang dalaga. Yung anak niyang dalaga, may mali siya talaga eh. May mali siya. Tapos pag kailangan nilang tricycle driver, kahit tulog ako, ginigising ako. So ano daw yung hatol dito, inshallah? Ngayon nga yung tinutukoy dito, yung magsasala siya doon ng tarawih. Kasi maaring yung maganda yung boses ng imam. At may iba pang mga factor. Kasi minsan, sa Riyadh halimbawa, iba-iba yung masjid doon eh. Iba-iba yung ugali ng mga imam, kumbaga.
Merong masjid sa amin, yung imam, maikli lang mga binabasa niya. Kaya mga matatanda, gusto nila doon. Parang di raw sila mapapagod. Nandun sila. As meron din namang imam na magle-lecture pa yon pagka may tarawih. So yung mga gustong mag-aral pa, di pupunta rin sila doon. Iba-iba yung nila, yung ginagawa rin nila sa tarawih. Kumbaga iba-iba yung pakulo. So meron silang pinupuntahan talaga na paboritong masjid. Pero yung imam namin doon sa amin, doon sa, kumbaga sa sitio namin, may malit na masjid doon eh. Kasi hindi lahat ng masjid sa Saudi may Jumu'ah. Ang meron lang Jumu'ah na masjid, yung malalaki. Yung malilit na masjid sarado pag Biyernes. Kapag ganun din. Ano naman, buong masjid ganun. Buong Saudi Arabia, mga masjid ganun. Yung imam namin doon, pogi talaga. Kung kilala niyo yung sini collab team ni Liza Soberano, si Enrique Hill, yung kabukaan niya yun, yung imam namin. Pero pag tarawih, doon ako madalas sa kabila kasi meron kaming doon meron kaming parang showroom ng sadaka para sa Islamic Center. Kaya hindi ako nakapagsala ng tarawih doon sa kanya. Pero nababalitaan ko na pupuno rin daw yun. Pogi Baka hindi pinupunta ng mga tao doon sa kanya. Pero maganda rin naman boses, bata pa. Nung nandun ako, parang pa lang yata siya, 16, 17. Yung imam, hafid yun. Tapos magandang lalaki talaga, matikas, matangkad, artista talaga, artistahin ng dating. So ano daw yung hatol dito? Sabi ni Sheikh, mafi ba'sun, wala daw problema rito. Walang problema. Pero unahin na natin, walang problema kung walang mali siya. Problema nilalagyan ng tao ng mali siya, kumbaga, na pupunta sila doon, tapos pabayaan nila yung masjid na katabi lang nila, yun talaga may problema doon. Shaddu rijali ajlis salati ma'a insanin o iyadati maridin o ziyaratihi fillah. Walang problema sa mga ito. Kung ang mga ito ay ginagawa niya para sa sala, kasama ang tao na gusto niya makasama, para sa pagdalaw sa may sakit o sa pagdalaw sa sinumang Muslim alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat ng ito ay walang problema, inshallah. Na walang paninisi kung gagawin niya, inshallah. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.